What's up mga kap? Samahan niyo sana uli kami sa ating huling bahagi ng North Luzon Adventure. Saan na naman ba tayo napunta kasama ang minivan natin na si Payapa? Mga bagong experience na ngayon lang natin naranasan at mga tao na ating nakasalamuha. Mga di natin inaasahan na side trip at ang walang katapusang magandang view na ating nasilayan dito sa biyahe natin sa norte. Kaya tara, sama na kayo sa aming biyaheng Payapa. What's up mga kap? Ito na yung day 3 natin dito sa ating North Luzon Adventure. At ito, nag-almusal na tayo ng napakasarap na vegan longganisa at saka katuray na may itlog. Sarap ng tulog namin, tapos ang sarap pa ng kwentuhan ngayong umaga, kaya sobrang solid talaga. Nagkaroon pa nga tuloy ng instant tutorial kung paano tanggalin yung pait ng katuray. Tinuro ng tiyahin ko kay Mrs. para nga pagka uwi namin masubukan sa bahay. Teka. Ang gitna, okay na. Okay yan. Ito lang kasi ang maano dito, mapait pag ito na isasama yan. Tanggalin mo yun. Tayo lang, ganyan. Pero Tapos, yung pollen lang na alas dyan. yun lang. Pero yung lahat. Thank you. Salamat. Bye-bye. Bye po. Salamat ah. Merry Christmas Merry Christmas. Sa kanila. Opo. Thank you. Ingat kayo. Salamat po. Nagpaalaman na nga kami sa kabila ng pagpigil nila sa amin na umalis. Gusto kasi nila doon na raw kami mag-spend ng Christmas. Pero maaga pa naman at tingin namin naabot pa naman kami ng Pasko kung uuwi kami ng Bulacan. Pero natuloy nga ba kami? Tingnan na natin sa mga susunod na mangyayari. At bago ang malayong biyahe, naisipan muna namin dumaan dito sa SM La Union. Kasi first time din na umuwi kami dito na may SM na pala. Kaya titingnan na rin natin. Ayos din, parang itinema nila yung SM dito sa vibe ng La Union. Ayan pa lang tayo nagpagas mula Bulacan. Galing na kami ng La Union. Naisipan lang namin na tumuloy na ng Baguio. Tingnan natin kung ano mangyayari, kung matutuloy talaga kami ng Baguio. At yun nga, nagkagulatan na naman. Diretso na pala tayo ng Baguio. Naisip kasi namin na total nandito na lang din tayo sa North Luzon. Bakit hindi pa natin sagarin at ituloy na sa Baguio ang biyahe natin? At alam naman natin na yung Baguio talaga testingan ng mga bagong pag-aaring sasakyan. At eto na nga, sisimulan na nating testingin si Payapa kung kakayanin niya ba yung ahon ng Baguio. Sa totoo lang, bilang bagong driver din, medyo diskumpiyado ako, pero kailangan lakasan yung loob para makaabot tayo sa taas. Matarik ang daan at kung mapapansin nyo, ino-overtaken na kami ng mga ibang sasakyan. Pero okay lang, hindi ako nagpa-intimidate dahil alam ko hindi tayo bibiguin ng minivan. Naka second gear lang ako dito. Hinay-hinay lang para sigurado. Mahirap na lalo't hindi natin kabisado yung kalsada. Tapos kasama pa natin yung ating pamilya. Katagalan nagamay ko na rin sa wakas. At yung kaba, napalitan na ng saya sa pagdadrive. At habang pataas kami ng pataas, nararamdaman ko na. Malapit ko nang matupad yung isa sa mga pangarap ko. Ang makapag-drive hanggang Baguio.
Nakarating na nga kami ng Baguio sa wakas. At gaya ng inaasahan, traffic dito sa Baguio. Mas matagal pa yata kaming naghanap ng parking kaysa umakyat eh. Nawala na sa isip ko pero bisperas nga pala ng Pasko ngayon. Sobrang daming tao talaga dito sa Baguio. Lahat yata umakyat eh. Ayan siya. So ito yung main parking ng Burnham Park at may mga stall dito sa gilid. Ayun. Tatry nating maghanap ng pwede nating pagparkingan buong gabi at balak na lang namin mag-camp dito. Kasi malamig naman eh. So dito na lang tayo matutulog para makatipid tayo. Hindi ko pa alam yung yung pwede daw dito mag-overnight, kaya lang baka pag tayo na lang naiwan eh medyo pakaramdaman natin. Tingnan natin mamaya kung paano yung sitwasyon natin sa pagtulog. Pero sigurado di na kami uwi. Grabe yung mga ahong kanina. Medyo kinabahan ako pero kaya naman kasi first time ko umakyat dito nang ako yung nagdadrive. So yun, mamaya na lang ulit mga kap. Mamamasyal muna tayo. Naglakad-lakad kami pero hindi ko talaga kanaya. Inaantok ako kaya bumalik muna ako sa van. Mga kap, first time natin mag-stealth camping dito sa Baguio. Pinaset up ko lang yung tutulugan namin dito sa parking. Pwede naman mag-overnight dito eh. May bayad nga lang. So 300 pesos. So ito, lalagay natin sa bintana para hindi tayo pasukin ng lamok. Kagandahan dito sa Baguio, malamig. Hindi na natin kailangan mag-aircon. May nakatingin pa sa atin na mama. Andun, yun. Titingnan siguro kung ano yung ginagawa ko. Dito kami naglagay ng ayan, mosquito net. Kasi dito yung side na wala nang pwedeng mag-park. Kasi may puno dyan. Tapos dito sa kabila, sinarado na lang namin kasi may mga iba ring tao eh. Mga kapitbahay natin. Hindi ko alam, baka matutulog din sila dito. Ito mga kap, mabilis ang video lang nung setup natin tsaka pwesto natin dito. Ito yung buong parking, pakita ko. Burnham, tapos kung anong building to, SM ba to? Oo, SM. Ano yung SM? SM Baguio. Burnham Park. Tapos dito tayo nakapark. Yan, ito si Payapa. Okay, safety na tayo dito. Doon tayo nakapark mga kap. Tapos ito lang yung CR. So ayan, pwede na. 300 ang overnight parking. Dahil Christmas Eve ngayon, sinwerte kami dahil may fireworks dito sa Baguio City. Merry Christmas.
Ang lamig sa Baguio tapos wala kaming mga baong jacket. Dahil hindi plinano ang Baguio City, yun ang naging problema namin buong gabi. At syempre, dito na rin kami nag Noche Buena. Simpleng mga pagkain pero memorable sa amin to kasi first time lahat. First time sa van, first time sa Baguio, first time sa road trip kami nag Noche Buena. Ano, stall. Ang bumibili ko sa kanya, wala. Kasi, Mga kapso, napatunayan natin na kaya ng minivan na umakyat dito sa Baguio. At Christmas Eve ngayon. Ito yung setup namin. Ayun yung SM Baguio. Nandito yung Burnham Park. Dito kami sa parking. Okay naman, maluwag. May katabi tayo pero sakto lang. Tapos ito pwedeng buksan. Dito kami kumain. Yan. Tapos ayan, nakahanda na rin kami para matulog. So mga kap, hanggang bukas na lang para sa ating day 4 ng ating holiday Christmas road trip. Good morning mga kap. Kape na tayo. Umuulan dito sa Baguio. Pangilan na araw na natin ito? Pandi mo? 4th day. Sobrang lamig nung naging tulog namin kagabi. Mabuti na lang at ngayong umaga may sumalubong na mainit na kape. Ito yung maganda dito sa napwestuhan namin. Para kaming meron ng sarili ditong privacy area. Bubuksan mo lang yung pinto. Tapos nakasarado na to. Dito na lang din namin nilagay yung mga sobrang gamit. Tsaka dun sa roof rack. Safe naman, hindi naman nawala. Morning Baguio. Ilan na? Tatluhan? grand tour. Magkano yung tatluhan? Sir? Passenger princess. Mas maganda magbike pagka umaga. Pagka hapon, punong-puno ito kahapon. Pagkatapos namin magbike dito sa Burnham Park, nag-ayos na rin kami ng gamit. Para magpunta sa nag-iisang tourist spot na gustong mapuntahan ni Luna dito sa Benguet. Punta na tayong Strawberry Farm. 20 minutes na biyahe mula Burnham. Saan tayo? Magsaysay flyover pala. Swerte na din dahil yung papunta pala sa Strawberry Farm, madadaanan namin tong Valley of Colors. Napakaganda talaga. First time din namin tong makita. Ito na tayo guys, tupig oh. Mahal pa dito yan, ayun. Strawberries. May frites tayo sa Pilit. Yeah, mamaya. 7 to 5. Ayun lang, sino kakausapin natin? Ha? Strawberry Farm. After nito magpipik lang tapos baba na tayo. Kailangan natin umuwi. Merry Christmas nga pala mga kap.
December 25 na. Struggle girl. Yeah. Lokal ka ba? Lokal ka ba, girl? Dito natupad namin ang isang pangarap ni Luna. Ang makapag-strawberry picking dito sa La Trinidad, Benguet. Red na red. Wow. Ganda dito. At yung iba may butas. Paano kain ng insects? Yun mga kap, bali ang bayad sa strawberry picking ay 700 per kilo daw. Pero syempre hindi mo kami magkukuha ng 1 kilo. Marami na yung kalahatin yan siguro. Ha? Ayan o, dami rin tao. Christmas Day ngayon. At least natupad namin yung isang wish ni Luna. Mahilig talaga yan sa strawberry. Ito ganda o. Luna. Nakukuha pa. Dahan-dahan, anak, maputik dyan. Pagkatapos namin dito, dumiretso na rin kami agad pababa ng Baguio. Kasi gusto rin naman namin abutan yung Pasko dun sa Bulacan kung nasan yung mga pamilya namin. Hindi rin biro ang magiging biyahe namin pababa. Dahil dito, masusubok ang brake system ng minivan. At syempre bilang driver, dapat alerto rin tayo at nakafocus talaga sa pagdadrive. Pero may enjoy mo rin talaga dahil napakaganda ng view hanggang sa pagbaba. Ito muna tayo saglit dito sa mga tindahan ng gulay. Ayan. Bili muna kami para may magamit tayo sa pang New Year. Yung parte na to hindi lang masyadong halata sa camera. Pero sobrang lalim na lusong niyan. Kaya ang gamit kong gear dyan low lang. Para mabagal lang yung pagbaba. Nakakatakot siya para sa first time na katulad ko. Pero inisip ko na lang kailangan ko talagang lumabas doon sa comfort zone. Para ma-discover ko yung mga bagay na kaya ko palang gawin. Minsan kasi utak na lang din natin yung kalaban natin eh. Minsan kailangan lang natin magtiwala sa sarili. Kahit na 4 na araw lang yung naging biyahe namin, ang dami kong natutunan. At yung mga memories na ginawa naming 3, habang buhay na yun mag-i-stay sa akin. Siyempre, bago umuwi, bili muna tayo ng pasalubong. Dito kami huminto sa Villasis, sa may palengke. Ang dami kasi naming nakakitang tinda rito na mukhang mabibili na namin lahat. Mga bago. Mga pot. 4. Dagdag nyo na, tatay. Kaya po, 4. Mga kon lang siguro. Tatlo. Muli, maraming salamat sa pagsama mga kap. Yung 4 na araw na road trip namin ngayong Pasko, sobrang naging saya para sa amin. Sana na-enjoy nyo rin. At kung umabot ka dito sa dulo, thank you kasi hindi ko naman iniisip na may nanonood nitong vlog ko talaga eh. At kung sakasakali din, pa-subscribe na din. Merry Christmas at Happy New Year mga kap. Samahan nyo sana kami sa mga susunod pa naming paglalakbay. Payapang araw.